Ngayong umaga tayo ay sasaludo sa mag-asawa na nagbigay serbisyo sa bansa habang ginagampanan ang tungkulin bilang mga magulang. Ang mag-asawang sina Thelma at Ricardo, tapat na nagserbisyo bilang mga pulis sa mahabang panahon kasabay ang pagiging responsableng mga magulang sa 5 nilang mga anak na pawang nakapagtapos ng pag-aaral. Pinapag-aral ko silang lahat pamamagitan ng mga ganon kong racket. Although maliit lang ang sweldo ng isang pulis. Kaya napagtapos ko silang lahat sa tulong din ng magulang ko, ng ama ko, na siya rin ang nagtaguyod sa aming siyam. Kaya sinundan ko ang tapak ng ama ko. Tayo ay siguradong may inspire ngayong umaga dito sa Kwentong Kabarangay. Ganda ng kwento. Nakaka-inspire. Correct. Silang mag-asawa. Sana all gano'n ang klase ng magulang na magpapalaki sa'yo. Hala, napakahusay. Kasama natin ngayong umaga si Ma'am Thelma M. Mata. Yes. Good morning po. Good morning. Nanay Thelma. Ayan. Bati ka naman sa ating mga kabarangay. Good morning po, buong barangay West Crami, lalong-lalo na po si Kapitan Linok. Si Sir Lino. Hi, good morning po. Good morning po. Okay. Ayan. Okay. Umpisa na po Question. natin, Nay. Gaano katagal ho kayong nagserbisyo? Dahil kayo po ngayon retired na. Ano po? Gaano katagal ang naging serbisyo po ninyo bilang miyembro ng PNP? Nagtagal po ako bilang isang miyembro ng uniform personnel ng police, 35 years and 7 months. Wow, ang tagal. 35 years. Ano specifically? Kayo po ba ay lumalabas? Paano po yung inyong Hindi. ginagawa? Ang ginagawa ko po ay simula nung ako'y naging DILG personnel sa training branch, ako yung gumagawa as a test formulator, evaluator ng mga exam ng mga trainees. Ayan, friend, yan ang hindi alam ng ating mga kabataan din eh. Oo. Na hindi lahat ng pulis, yan yung mga nasa field. Oo. Meron ho tayong mga kapulisan na sila naman yung nakatutok sa mga opisina, sa mga ganitong klase. Yung meron mga puspusang desk jobs. Yes, correct. Tama Oo. ka. Ito, sino po nag-udyok sa inyo sa pagpupulis? Kapag ginagawa ko po yung math, ma'am, pag subtraction ako, 35 years ago, ngayon kung po yung kayo 68, kayo po yung nag-umpisa ng 31 po, mga 30 years old po kayo, ano po? Hindi po. Pero, Maaga po ako naging police at the age of 19 to 20 na. okay. So, kung sabi niyo po sa 35 years po kayo sa serbisyo, ano pong ginagawa niyo po before no 19 years old po kayo? Opo. yes. Nung 19 years Kasi 68 na po kayo nung If we do the 19 math. years Opo. old ako, newly graduate ako ng midwifery. Napending ako sa bahay. Sabi ni tatay, wala kang kasi hindi ka pa pwede dahil underboard ka, sabi ni tatay. Binigyan niya ako ng 500 pesos para maging puhunan ko sa pagtitinda ng dalandan, gulaman, Opo. soft drinks and hopya. Okay. Doon sa harap ng bahay namin. Tapos yung isang dealer ng tatay ko, kasi si tatay ay naka-assign noon sa procurement ng Philippine Constabulary. Dahil si tatay ay isang sundalo. Uniform Oo. din po siya. Uniform Oo. din. Na si Mami Gumangan na ang assignment ng tatay ko na ay nasa logistic noon. In-approach niya si tatay na, Jo, baka gusto mong ipasok si Thelma. May hiring tayo ng policewoman. Okay. Doon po nag-start. Si Tapos, tatay pala. So hindi po 35 years and 7 months kung tutuusin kasi More 19 pa. kayo More pa. nag-start. Opo, More sabi niyo pa. kanina 35 kasi inano ko yung hindi ko sinama yung pagiging OJT ko doon kala tatay. Oh, yun. Oo. So nandun na siya, nag-umpisa na siya noon. In service 19. kasi yun, 35. Opo. Yun. That was what we meant. Eto po, saan po kayo na-destino nung una? Na destino ako nung una sa Fort Bonifacio, Integrated National Police Academy. Doon ako nag-start. Siyempre, friend, nung mga panahon na yun, itong klase ng profesyon ay dominated by men. Diba? Kumusta po nung mga panahon na yun? Marami na ho ba kayo noon? Nung
Marami bang kababaihan doon? Sa nung time ko po, isa ako sa first patrol woman dito sa Krami. Wow. Kasi kami yung unang-unang batch ng Integrated National Police. At ngayon po syempre marami na po Napakarami pagbabago. na. Marami na rin pong mga kababaihan. Mas marami na Yes. po ngayon. Ano po pakiramdam nyo at nakikita nyo mas marami kababaihan na naengganyo maging membro ng sangkapulisan? Ang masasabi ko lang po sa mga babaeng pumapasok, maging matatag sila sa buhay nila at maging mag-ano sila ng serbisyo sa kapwa nila. Huwag nilang intindihin ang anumang bagay na material. Kung ano masasabihin, ano po. Paano po, kasi noon daw po, ang inyong sweldo ay maliit lamang siyempre. Yes. Tapos kayo ni tatay ay nagsimulang magkaroon, yung husband po ninyo, nagsimula kayo magpamilya. Anim po yung anak po ninyo. Paano niyo po napagkakasya noon? Nag-start po ang basic salary ko, 354 a month. Habang isang paa ay nasa hukay. Opo. Grabe yung 3. Sabi ko, Naganon ako kala ko 354. Kala ko 354 per day. Nung sinabi niya, 354 per month. Nakaganon ako eh. Wow. Kaya sa resume namin, kung makikita ninyo, kung saan nag-start, makikita nyo po, nasa ilalim, pataas. Okay. Lumaki lang po yung sweldo namin nung time ni ex-Duterte. Okay. So, ang nabanggit natin pamilya, ano po, nung mga panahong ito, nagkasagsagan po ng inyong pagpupulis, meron na po ba kayong mga anak noon? Paano niyo po binabalanse ang pamilya? Meron na po akong anak na dalawa. Opo. Yung dalawa kong anak walang nag-aalaga. Sinasama ko rin sila sa opisina ko. Yung panganay ko kasama yung bike niya. Tapos yung bunso ko nasa side ko. Oo. Yun. At may na-influensya na po ba kayong maging pulis na sa inyong pamilya? Sa mga anak po ninyo. Yung eldest son ko nag-attempt na pumasok ng PNPA kasi graduate na rin siya noon ng nurse. Ang sabi niya, mama, gusto ko rin pumasok ng pulis. At the same time, pulis na ako, nurse pa rin ako. Yes. Para merong may maganda, May dalawa. sabi niya. Tapos nung nakapasok siya doon, ginastusan din ng father ko, yung mga gamit niya doon. Hindi siya nagtagal, nag-quit na tumakas siya, in short. Hindi niya kaya ang facing. Ang puso niya ay hindi pa rin siguro para Hindi doon. para. Kaya ang sabi ko sa kanya, hindi para sa iyo ang pulis. Eto na. Lahat ng 6 nilang anak, my friend, ay napagtapos nila ng pag-aaral. Ayan. Mula sa pagiging pulis po ninyo. Opo. Paano ang binadget niyo yung inyong swelduhan? Ginamit ko ang pagtutuos ng mga anak ko sa pag-aaral sa pamamagitan ng mga sideline. Yun. Mabuka po kasi ako. Kahit wala po akong pera, mabuka po ako dahil ang ko lang sa kanila is yung nunal ko. Yan lang po ang aking ng puhunan. Eto na, tawagin natin. Alam mo, I have to say, hanggang ngayon maganda si Mami. Super. Para hindi walang bahid ng stress sa pagiging pulis at housewife at Wala po ako stress, lalong-lalo na sa mga anak ko at asawa ko. And speaking of mga anak mo, isa sa mga anak mo ay narito si Sarah Jane. Halika, Sarah Jane, good morning! Sarah Jane, good morning! Sarah Jane, na syempre nakakwento sa amin ng mama mo na hindi raw siya na-stress sa inyong magkakapatid. Opo. Abay, bakit? Bakit? Kasi po palaki naman na po niya kami ng maayos at saka andyan po yung guidelines nila ni Papa at ayaw po namin sila na magkakaroon ng problema sa amin habang lumalaki kami. Yun Ano po. naging adjustment nyo, Sarah Jane, sa 10 ng mga kapatid mo, habang nakikita mo yung mga magulang mo nasa serbisyo, nagkatrabaho, Opo, hindi ba? kami pong magkakapatid na nag-a-adjust po kami kasi po lagi po silang nasa work. Oo. Kami po na naging independent po kami magkakapatid. Natuto kayo maging independent. Natuto po kami magtulungan, yung mga mas maliliit po sa amin. Tapos po yung mga kuya namin ang nagpo-provide sa amin every morning. Kumbaga, pasok na, ganun po. Pero si mama at papa po, never naman silang nagkulang sa amin sa lahat. Sigurado naman tayo yun, di ba? Anong isang bagay na naituro sa'yo ng iyong mga magulang na ngayon ay na-apply mo rin sa yung may anak ka na? Yes po. Okay, ano yung mga bagay? Ang i-apply ko, ang nakuha ko po kay mama yung maging matatag. Lalo na po sa part na syempre hindi naman po araw-araw sagana. Kumbaga si mama po nag-struggle din noong time na
na lumalaki kami. Ngayon po, nararanasan ko, bali, siya po yung idolo ko na kailangan kakayod tayo, hindi po pwedeng iiyak ka sa gilid. Bawal yun. Meron sa Opo. mga... Kailangan malakas. Oo. Kailangan talaga yun, Opo. essential. Opo. Ano? Meron sa magulang, may bad cop, good cop. Opo. Parehong cups po itong magulang natin. Sinong bad cop, sinong good cop? Balance po lahat. Merong Nagpupulis. Opo, meron din pong isa medyo. So, balanse. Balanse po lahat. Opo. Kalma. Opo. Ay, maganda. Ano mensahe mo para sa iyong ina? Kay mama po, thank you ma sa aming magkakapatid galing sa amin. Di man kami araw-araw na nagpapasalamat sa'yo. Pinaparamdam namin sa'yo na mahal ka namin. Huwag ka masyadong masipag. Okay na yan. Kami nang bahala. No, but alam mo, Paunti-unti po. napapansin ko, pag may mga magulang masipag na sa umpisa, parang ayaw nilang tumigil. Diba? Parang hindi sila mapalagay eh. Tingnan mo naman yun ipapasa mo sa Yes. na legacy sa mga anak. Correct, Diba? correct. Bilang ehemplo, magandang ehemplo. Bawal pa Sila rin. kaang-kaang. Oo, sila rin, diba? Napakasipag, matulungin sila, bawal magkasakit. Sabi ni nanay. Ganun talaga. Maraming salamat, Nanay Thelma and Sarah Jane. Hi! Sumalama dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love Anyo Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.